Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng 361° AG Zen 3 SE Pro. Medyo ikukumpara ko tong dalawang to dito sa video na to. Itong Zen 3 MOD and syempre itong Pro SE. Kaya samahan nyo ako para malaman nyo kung worth it ba yung upgrade. Or pwede na kayong mag-settle dito sa regular version ng Zen 3. Samahan nyo na ako guys! I-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Isa po ito sa mga budget line ni Aaron Gordon, no? Meron po talagang Aaron Gordon 4. Ito po yung main line niya. Napakaganda. Meron po akong full review niyan. Dito sa taas, ilalagay ko na lang. Pakiclick na lang po yan kung gusto niyo mapanood. Pero tapusin niyo muna to, syempre. Kung gusto niyo kasi ng more affordable version, Zen 3 ang talagang ma-recommend sa inyo ng lahat. Ito po yun. No, kaso lang meron pang mga upgraded version. Yung Zen 3 MOD, upgraded na po siya dun sa regular na Zen 3. Meron din po akong full review nito. Pwede nyo rin i-click dito para mapanood nyo. Pero kasi ibang tao ayaw po ng mid-cut. Gusto ng low-cut. So nagkaroon ng SE. Gusto ng mas breathable, mas magaan. Kaso lang, hindi pa nakontento, nagkaroon pa po ng Pro version ng SE. No, itong Pro version, mas in-improve yung cushioning setup and yung uppers niya. And mas maporma. Kung ako yung tatanungin, mas gusto ko yung SE, parang mas gusto ko yung low cut. Parang mas versatile kasi sa akin, no? Eh guys, gusto ko rin malaman yung side nyo, no? Alin yung mas maganda sa dalawa? Na yung SE o yung MOD, yung regular version? I-comment nyo dyan guys sa baba, no? Pag-usapan natin yan. Pag-usapan lang nga natin yung aesthetic and material. So yung uppers niya po, gumamit po ng screen mesh. Ayan. Gumamit din po siya ng Prina Weave. Ito po yan, Prina Weave. Ewan ko nababasa. Mas matibay kaysa dito. Kung ikukumpara natin dito, para tong net na mas open yung paka-weave. Meron ding quick lock guys. Meron ding arc lock. Yung kanilang arch support. Ito po yan guys. No, arch support. Ito yan. Mula dito hanggang sa baba. Yun nga, Quick-O-Tech. Premium cushioning setup po nila yan. No? Nilalagay po nila sa mga pinakamamahal. Katulad nitong main na shoes nila na Aaron Gordon 4. More fit technology rin. Nilalagay po nila tong more fit technology. Sa halos lahat naman pala, ito may more fit din pero dito nilagay, no? More on sa lacing system nila yan. So, ginampak na po talaga nila to ng technology. Arch support, torsion plate na rin po. Pogi. Yung shape niya, gusto ko yung shape nito, no? Sana all. Mataas po talaga yung bibigay ko. 10 out of 10 po tayo. Kasi isa to sa mga premium shoes po ng 361°. Sa ganitong presyo, talagang sulit po talaga to. So next guys, punta na po tayo sa traction and outsole. Ginamit ko po ito pang outdoor kasi syempre, no, alam naman ng lahat na ang mga Zen series, lalo na itong Zen 3, outdoor talaga siya na shoes. So pinang outdoor ko siya, napansin ko na parang may mga, yung first layer niya nagbabalat. Hindi ko yun napansin sa Zen 3 MOD, no, dito. Pero nung nagbalat siya, parang lalong kumapit. Parang may first layer siyang manipis na nawawala, ayan, no, natatanggal. Pero lalo po siyang umingay sa court. Outdoor outdoor sinasabi ko. Lalo siyang umingay sa outdoor. Napakaingay niya na sa indoor. Top tier yung traction. Obviously, pang point guard to, kailangan talaga malakas yung traction. Pero nung in-outdoor ko, yun yung hindi ko inaasahan na pati pala outdoor, maingay pa rin ito. Stop on a dime, kahit very dusty yung court. So hindi ako napahiya sa traction and outsole nito. Nandito sa gitna yung Aaron Gordon na logo. Tapos may ripple effect. Dito parang wave lang. Parang 3 actually. Parang 361 na logo na pinadami, no? And guys, ang kagandahan, di ba? Sinabi ko in-outdoor ko, dusty yung court. Very dusty. Parang wala guys. Tinitignan nyo nga dyan, no? Parang napakalinis pa rin. Isang punas lang, walang problema. Mapupunas na kagad yung dust, yung dumi. Wala rin bato-bato na nai-stack sa loob. Yun ang kagandahan nito, no? Very versatile. Kung kailangan nyo lang ng isang sapatos, indoor, outdoor, ito po ang bagay sa inyo. So, traction and outsole, mabibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Hindi ko pa na perfect kasi hindi po siya top notch. One level lower lang naman sa pinakatuktok
pang outdoor shoes, no? Pag outdoor na outsole ang pag-uusapan. So next, punta na tayo sa safety and support. Unang-una, umpisahan ko yung heel area niya kung nasaan yung arc lock. Itong pa-arc dito, ito. Napakaganda po ng heel counter nito. Ito, may external heel counter. Sobrang supportive. Saktong-sakto, perfect ang aking parang conclusion sa kanya, no? Ang verdict ko. Kasi enough yung kanyang support, yung lockdown, yung tigas niya, enough lang na hindi ko napapansin na para akong nakakulong, parang hindi ko maigalaw yung ankle ko, ayaw ko naman nun. Yung heel ko hindi na makagalaw, parang restrictive, ayaw ko nun. Ganun po ito, kaya gustong-gusto ko. Although, parehas naman. Parehas ko silang gusto sa heel counter nila. Kasi guys, very important yung heel counter. Lagi kong inuuna yan kasi lagi ko sinasabi, pag ito napakalambot, napakataas ng risk ng tapilok. No, kala nyo dito yon? Itong outrigger, hindi po. Heel counter po dapat maganda. Plus, meron po siyang quick lock, itong strap. No, pwede nyo pang higpitan, malayo pa yung kanyang ayan malayo pa, so pwede nyo pang higpitan po talaga. Noong hinigpitan ko, naramdaman ko yung lockdown. So, ito guys, itong TPU plate dito, plus itong quick lock, nakakatulong po talaga siya sa mga lateral steps, Euro step. Kumbaga lateral containment po, top notch po itong Zen3 dahil dito sa quick lock plus ito. Itong umaangat na logo ni Aaron Gordon, nag-act po siya as a sidewall. Matigas siya, so panalong-panalo po yan. And hindi lang sa lateral, pati sa medial side, nandito yung more fit. Plus sa mga flat-footed, may arch support po ito, yung arc lock niya nga. And torsion support na rin po to. Twisting support na rin po yung kanyang arc lock. 3D dimensional penetrating TPU ang tawag po nila dito sa arc lock, no? And guys, no, sa toe area niya, marami pong infusing, which is good. Napakaganda, puro infusing pati sa sa medial side, lateral side, yung Prima Weave nga na very supportive. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 na naman. Dahil lang po sa nag-inarte lang ako ng konti pagbigyan nyo na dahil lang po doon sa arc lock niya. No, kung carbon fiber sana, no? Pero okay pa rin naman, it gets the job done. Sa price point naman nito, hindi naman tayo dapat mag-expect ng carbon fiber talaga, no? So next, punta na tayo sa fit and comfort. Isa to sa mga magagaang sapatos ng 361 degree, magaan po siya. Kaya bagay na bagay sa mga point guard, no? You feel light. Tapos guys, tingnan mo naman yung Achilles pillow na yan. Grabe, hindi nila talaga inaalis yan, no? Ayan, no? Pareha sila may mga Achilles pillow na makakapal. And usually, no, pag naka-low cut shoes ako, pag naglalaro ko, minsan may heel slippage, parang umaangat yung heel ko. Dito hindi, dahil nga dyan sa Achilles pillow. So, supportive siya, at the same time, comfort maibibigay niya sa'yo. So, very functional siya, hindi lang puro comfort ang binibigay, di ba? Padded naman po dito sa heel area, doon may mesh siya, parang nakukulangan ako ng konti. Konti lang naman guys. Pero kasi nga, ang priority nito is yung breathability and lightness. Kasi nga, SE version siya. No, pag guys, para lang kung nakikita niyo yung pattern, kung napapansin niyo yung pattern, kunyari Levitation 7 SE, Jeremy Lin 2 SE, low cut, tapos mas breathable, mas pinagaan. So yun yung mga SE, no? Parang ginagawa nila na parang point guard version. Pero guys, yun nga, yung gaan nito, mobility ng ankle mo, kasi nga low cut siya, very mobile cut. Napakaraming forefoot flex, panglakad-lakad, other sports, magagamit mo to. Heel to toe transition, grabe naman, tingnan mo naman yung arc na to. And guys, yung fit, no, kailangan po na mag true to size kayo, follow nyo po yung Euro size ninyo, lalo na sa 361 degree. Kasi magkaiba po ang USA and Euro nila, hindi po usual. So follow nyo lang yung Euro. No, lagi naman yun yung sinasabi ko kasi sakto yung sizing nito. Kaso lang, hindi po ito wide foot friendly sobra. Itong both, yung MOD, yung regular version, and ito. No, kung wide foot po kayo, mag 1 size up kayo or 0.5 size up dapat. Okay? Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko alam Bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa fit and comfort kasi very comfortable naman. Dito pa lang sa Achilles pillow, panalo ka na. Next guys, breathability na po tayo. Naku, hindi na natin kailangan
Pwede bang i-skip ko na yung breathability? Hindi, wow. Tatagal pa tayo. Breathability, 10 out of 10. Tama na usapan. Huwag na natin joke lang. Pero, sige, mabilisan. Tingnan nyo naman guys yung butas-butas dito pa lang sa sa tongue area. O, tingnan nyo naman. Butas-butas. May butas-butas pa dito. Puro butas guys. Puro butas. 100% pasok yung hangin. Pati guys, sa likod. O, tingnan nyo naman. Lahat na lang breathable area. Lahat na lang breathable area. Hindi ako nagjo-joke, hindi ako nag-exaggerate. Mesh din dito, so breathable lahat. Next, punta na tayo sa cushioning. Yun nga guys, gumamit po ng Quico Tech. Yung main cushioning setup nila. Pinakamahal na cushioning setup nila. By the way guys, no, para lang alam nyo, yung Quico Tech, kaya rin po siya extra expensive. And kaya rin po dapat suportahan natin siya. Kasi friendly po siya sa Mother Earth. Kasi yung pag-create po ng ganitong foam, less daw po ang carbon emission na ginagamit nila than the usual. Ito na ang isa sa mga pinaka-paborito kong cushioning setup. Kasi kung makita nyo, napakarami niyang compression, napakalambot, very plush, pero very bouncy. 75% po yung bounce nito. No, maikukumpara to sa mga Nitro Edge foam ng Anti, mga Adidas Boost. Almost the same parang almost the same material po sila. Plus, yung arch support and yung torsion plate nga may konting bounce. Ayan boom! Boom! May konting bounce po siya. So, mapupush ka pa talaga pa forward. May energy return. Pero pansin ko naman kahit hindi do sa kahit do sa regular version, napansin ko naman na low to the ground po talaga yung SE. Na mababa po siya lalo na dito sa forefoot area. So you will feel fast, you will feel quick. Bagay na bagay sa mga point guard. Napakaganda ng court feel and hindi pa rin nawala yung impact protection. So yun guys, very bouncy. Ang ganda ng impact protection. Walang naramdaman yung tuhod ko sa outdoor pustahan na laro. No, do talo kami. Huwag kayo iiyak. So cushioning, 10 out of 10 po ang ibibigay ko dito. Ang Quico Tech talaga, gusto ko talaga yung cushioning setup nito. Compression, plus dahil nga low to the ground, ganda ng court feel, perfect po ang ibibigay ko. Next, punta na tayo sa price tag. Yun, medyo may kamahalan po ito, no? 4.6, 4.8. Kung Nike ang bibilin mo sa ganung presyo, meron ba torsion plate pag Nike, no? Di naman sa sinisiraan ko sila, yun lang yung napapansin ko mula nung bata pa ako. Huwag ka magsalita na ganyan. Lalo na ngayon, nagmamahal. Lalo sila, no? Sana all nagmamahal, no? Sana all. Anyway, no, sa technology, breathability, yung support nito, worth it pa rin sa ganung presyo. Aaron Gordon shoes pa rin naman to. So kahit pa paano, signature shoes pa rin siya. So bang for a buck pa rin to. Worth it pa rin sa ganyang presyo. Wow naman! Wow! Wow! Dahil dyan, price tag, bibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10. Hindi ko po na perfect kasi nga siyempre, kung siguro nasa 3,500 to, naku, perfect ko to. Huwag kayo iiyak. Pero kung point guard kayo, shooting guard, na gusto nyo mas maporma, low to the ground, very responsive, very bouncy, ganda ng impact protection, very breathable, isa sa pinaka-breathable na sapatos na nagamit ko, and comfortable din. Bagay po ito sa inyo. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Legit seller po yan. Talagang hindi ako magsisisi. Talagang i-push ito sa inyo kasi guys, panalo po talaga. Kung gusto nyo pa ng mga pang-point guard na sapatos, maglalagay din ako dito ng mga link, no? Mga 361 na pang-point guard na sapatos. I-click nyo lang yan, Enjo Bilog dito. Huwag nyo kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!